Nalilito na ako ngayon sa mga pangalan, lalo na't yung magkakamuka. Yung petrol nito, ayan, is flat chips para dun sa kanyang aeration o yun, so kanyang para mabilis yung daanan ng hangin, tapos fast draining yung kanyang soil mix. So meron ako. Welcome back sa Mini Dino Park and Eco Garden, at ito si Hermy Sunaho, and in today's video pag-uusapan natin yung mga philodendron na Dark Lord at yung tinatawag nilang Red Anderson. And medyo kasi nagkakalapit yung itsura nila. Ano nga ba pagkakaiba? Kung ready na kayo, tutok lang po. And we're back mga ka-NDP, at sa ating pag-iikot nga kanina dito sa ating garden, tinitingnan ko yung ating mga collection ng philodendron. And nung tiningnan ko yung mga pangalan nila, nakita ko yung ating Red Anderson tsaka yung ating Dark Lord, halos magkaparehas. Kaya iniisip ko ngayon, baka mamaya nadoble lang ako ng bili. O kasi katulad nitong meron akong mga philodendron na binibili before na hindi ko talaga na-release yung mga ID nila, yung mga identifications nila. And ang natandaan ko lang, meron akong mga nalagay dati na notes, and dun lang ako nagbase sa binigay ng seller na pangalan. So ngayon, sa video na to, base dun sa kanilang binigay na pangalan sa akin, yung Dark Lord tsaka Red Anderson, tingnan natin yung pagkakaiba ng dalawang halaman na medyo talagang magkakalapit. Kasi itong itsura ng mga philodendron na to, ito lang yung medyo narilito ko, unlike ng mga orange marmalade ko, tsaka yung mga pink princess, yan medyo madidistinguish mo talaga yung itsura nila. And pagdating dito sa mga ito, medyo nakakalito lang at medyo nakakasakit ng ulo. Pero dahil nga at least meron tayo ditong community dito sa ating channel na talaga namang maaasahan natin, pwede rin po kayong mag-comment kung ano po yung sa tingin nyo yung ID ng halaman natin, at saka kung ano nga ba talaga yung pagkakaiba nung Dark Lord tsaka nung ating Red Anderson. So tingnan na natin yung mga halaman ng malapitan, tapos pagkumparahin natin. Tapos kung halimbawa may correction, paki-comment na lang po dito sa ating video. And pasasalamatan po natin yan para malaman tuloy ng ating mga viewers. So ayan, tingnan na natin ang malapitan. So according to the seller, sa Mindanao kasi galing itong mga philodendron namin. And according to the seller, this is Dark Lord. And ayan siya. Actually dalawa yan I don't know kung magkaiba tong isa ring na to, tapos ito rin, pero parang magkaparehas lang sila. So ayan yung Dark Lord. Sabi nung seller, pag yung ganyan yung dahon nila kapag bagong tubo, tapos nagkakaroon siya ng yan ganyan, ma-red-red, tapos pag gumulang na yung dahon niya, nagiging ganito, parang green. Tapos parang ayan, eto rin, ganun din siya. So same lang din sila nitong isa. Ayan So ang sabi sa amin ng seller, this is Dark Lord. Pero medyo matagal na kasi sa amin to. Alam niyo naman ako dati, kolekta lang ako ng kolekta, pero hindi ko inaalam yung ID nila. Minsan kinakalimutan ko. Actually sinasabi, pero dahil nga medyo madami na tayong collections, medyo nalilito na ako ngayon sa mga pangalan, lalo na't yung magkakamuka. Kaya I decided to vlog this kasi para rin na malaman kung merong ibang nakakaalam kung ito ba'y magkakamuka. So ito yung dalawa kong Dark Lord na napakalalaki na, as in sobrang laki na. Ayan kapag lagyan nyo sa maanuhan, medyo malalaki na talaga sila. So hindi makita dito, lagyan natin, yan, hindi ko siya inaano kasi this is a climbing philodendron. Ito nilagyan ko ng pole kasi ito bala ko palakihin. Pero this one, kakatayin na natin to. Kaya tinanggalan ko na yan ng pole.
And ang gagawin natin is itong isa ipopropagate natin. Pero yung isa, katulad ng green emerald ko, nag-iwan ako ng isang malaking mother plant. Tapos yung iba, yung isang piraso natin ng green emerald ay pinatay na natin doon sa ating previous video. This one naman, iiwanan ko tong isa. Yan, kaya nilagyan natin ng pole. Tapos itong isa naman ipopropagate natin. So, ganun din yung propagations. Check nyo na lang yung aking previous video, yung propagations natin ng Philodendron Green Emerald. So, eto na nga. Punta na tayo dito. So, this one naman, itong Red Anderson daw, ayan, hindi ko na talaga maintindihan kung ano talaga ang totoo. So, ito daw ay Red Anderson. Tapos, ito namang isa ay, yan, Dark Lord. So, alin nga ba? Ano ba pagkakaiba? So, check natin O, dahon muna tayo. Sa dahon, ito patulis. Ito, patulis na medyo may mga kitang-kita yung pagkaka-crumpled ng gilid. Meron ito kita nyo. Ang tawag dito kasi parang lip blade. Yan, lip blade. Ang tawag dun sa mga yan, gilid. Yung lip blade nito, parang diretso lang. Ito, mas crumpled yung sa Red Anderson. Yan. Mas crumpled yung kanyang mga gilid, yung blade niya. So, makikita mo yung pagkakaiba nila pag pinagtabi. Ayan, Look, yan. Mas crumpled itong sa Red Anderson na tinatawag nila. Tapos, itong naman sa Dark Lord, mas siya, tuwid. Mas tuwid siya, So, ayan, pagkumparahin natin yung dalawa na yan. Tapos, parang mas makinis yung nito. Mas madulas. So, parang mas madulas siya kaysa dito, sa isa. Tingnan mo, yung texture. So, ganun, yung texture niya. Tapos, sa mga guhit, ayan, ito, yung guhit nito, parang mayroong mga green na light. Tapos, pero ito, parang wala. Hindi siya kita, hindi siya ganun. Ito, mas malalim siguro. Pero, ayun, tama ba? So, di ba nakakalito? Kaya't kayo nalilito din. So, punta na tayo sa, sige, ito, sa dahon din. Napansin ko, yung dahon ng ating Dark Lord ay medyo pabi. Ito, katulad nito. Look. Parang B-type, matulis. Yung pinaka ganito, yung sa heart, parang pa-heart, di ba yung pa-heart yan? Ito, mas matulis. Ito, parang pa-horseshoe. Pag ganun, pa-curve. Pa-curve. So, yun yung medyo nakita kong pagkakaiba. Mas malaki yung uwang nito kaysa dito sa ating, hindi siya ganun ka luwang. So, dito, mas kita. Yan. So, feeling ko, yun din, pagkakaiba nila. Tapos, kumpara natin yung mga bagong sibol na dahon. Ito yung dahon niya. Yan. Ganyan yung kulay. Yung bagong sibol na dahon. Nung Red Anderson. Tapos, ito yung pinakabago niya na dahon. Parang meron siyang mga ganun din pareho to may mga ganun kasi pareho naman sila yung mga bagong dahon parang merong ma-brown na ma-light na tingnan natin baka kasi mamaya hindi ko alam. Minsan tinitingnan ko baka parang ano ba to, may sakit ba to hindi naman siya kasi tingnan niyo yung dahon niya I don't know correct me if I'm wrong. So, yun yung nakikita ko sa bagong dahon niya. Samantalang ito yung dahon niyang bago. Ng Red Anderson. So, sa petioles naman. Ito yung petioles na tinatawag. Sabi nila, yan yung petioles na tinatawag. Si Red Anderson, yung petioles niya,
is round. Ma-round siya. Bilog. Tapos, ayan, mabilog, mabilog. Tapos, tingnan natin yung petioles naman nitong flat. Ayun, medyo flat. This one naman is hindi mabilog, Ayun, ito yung medyo kaiba sa kanila. Yung petiole nito, ayan, is flat. Tapos ito naman round. Ma-round, bilog. Yung pagkabilog siya. Tapos ito naman sobrang flat. So ayan. May mga flat dito. Tapos tingnan naman natin yung kulay nung kanyang stem. Ang stem nito ay kulay, ayan yung pinaka-stem niya. Parang brown, dark brown. Na parang ayan dark brown. Tapos etong isa ganyan lang siya. Parang green na dark green. So, yun lang yung pagkakaiba ng kulay nila. So, ayan, kayo na bahalang humusga kung ano sa tingin nyo. Kung ito nga Red Anderson ba to? O ito ba ay Dark Lord? O kung may iba pang pangalan. Kasi, sa totoo lang, nahilo-hilo ako. Merong Red Majesty, merong Red Emerald. So, which is which? And, alin ba talaga sa kanila? Yan lang nakita natin. And sa dahon yun lang. Medyo sa dahon. Tapos sa petiole. Dun sa sa blade. Sa blade na medyo crumpled. Diba? Nakita natin kanina yan. So yun lang yung nakita natin na medyo pagkakaiba nila. Kaya medyo nakakalito. Kung ito nga ay Red Anderson at ito nga ay Dark Lord, base sa sinabi sa atin ng mga seller. Kasi ayan, yan lang yung natandaan ko talaga at nilagyan ko ng mga pangalan na tape sa kanilang mga paso. Kasi nga, before, alam mo naman tayo, nagkukolekta tayo ng philodendron and now lang, after ilang years, tsaka tayo, nung medyo malaki-laki na, tsaka natin naisipan tong i-vlog kasi nga, yan, medyo nakakita na ako sa kanila ng mga pagbabago, improvements, at kung ano-ano pa. Kaya, medyo ngayon na inaayos ko na sila at magpaparami tayo, medyo nalilito ako. Kaya ayan, alin ba sa dalawa, alin ba ang pagkakaiba sa pinakita natin kanina na kumpara natin kung ito nga yung Red Anderson at ito yung Dark Lord. So ito pa yung isa na to, hindi ko rin maintindihan kung ito ba'y Dark Lord din or ibang variety na naman, pero sa pagkakatingin ko naman dito medyo magkalapit naman sila. Anyways, kaya minsan, pag meron ako, na malapit yung itsura nila, parang ayoko nang bilhin kasi parang pinapasakit ko lang yung ulo ko. Kasi alam nyo na yung feeling na parang bumili ka ng halaman para makatanggal ng stress. Na-stress ka pa dun sa pag-ID dahil magkamukhang tapos hindi ma-distinguish. So anyways, comment lang kayo dyan if sa tingin nyo, tama ba yung mga comparison natin sa kanila and yung ID nila na binigay ng seller tama ba. So yan lang naman yung laman ng video na to and yan na tayo, closing spills talaga. So mabilis ang care tips lang tayo dito sa ating mga philodendron na Dark Lord tsaka Red Anderson. Same lang din naman ng mga philodendron alagaan. So ayan, from sa pating mix, mabilis lang tayo yan, pinaghalo-halo ko lang yung mga pamis, tapos yung ating MDP soil mix, yan, meron yung pamis kasi, tapos may vermicast na din yun, kaya ang nilagay ko na lang dito is bulok na ipa, tsaka itong mga coco chips para dun sa kanyang aeration o yung kanyang para mabilis yung daanan ng hangin, tapos fast draining yung kanyang soil mix. So meron ako dyan video nung tayo propagate ng Green Emerald. So check nyo na lang po iyan para mas detalyado po yung ating
pagpapakita ng mga ginamit nating potting mix. Tapos po, yan, nilagay ko lang siya sa filtered. Doon siya nakalagay kasi doon sa area namin na may filtered sand o may net. May net yung aming bubong doon. Tapos, malilim talaga siya kasi nasa ilalim pa yun nung puno ng ano bang puno yun nando doon? Basta puno siya. May puno doon. Tapos nando doon sa ilalim niya yung net. Tapos meron pa siya doon siya nakalagay. So sobrang bright shaded lang siya. Tapos filtered pa yung sa niya dahil may net. Doon namin siya nilagay. Tapos sa watering naman, meron kaming misting doon sa aming garden. Pero kung wala kayong misting, basta every time na magdidilig kayo, kasi yan naman yung rules of thumbs na tinuturo ko sa pagdidilig. Kapag tuyo na yung lupa, tsaka kayo magdilig. Kasi mas prepared nila yung ganon dahil mas may chance silang makapagpatuyo ng ugat. Kasi kita nyo naman yung nangyari dun sa ating Josebo 1. Ayun, na root rot dahil sobrang kokopit naman yung nilagay natin. Kaya minsan kailangan din na meron tayong yung ating potting mix ay mabilis na matuyo yung lupa niya at mabilis matanggal yung tubig. Kasi gusto ng mga philodendron na moist yung lupa nila pero hindi nila kailangan ng excess water. So, ibig sabihin moist lang, pero hindi kailangan na nagbababa doon yung tubig. Kasi yan yung pagmumula ng root rot. Yan ang mga kalaban ng mga houseplant. Yung overwater at root rot. Overwater na nagiging sanhi ng root rot. Okay? Root rot. Root rot. Ayan. And ayun. So kapag ito ay philodendron na climbing. So dalawang uri yan eh. Itong merong hindi nagka-climb, tapos itong philodendron na ito ay nagka-climb. So may mga aerial roots siya kung napapansin nyo. So gawin nyo lang, lagyan nyo siya ng pole kasi mas maganda na merong nakakapitan yung yung unlike nitong aking isa na to, kapag ito mas pinahaba ko lang siya, pero hindi ko na siya pinakapit sa pole kasi nga ang bala ko dito is i-propagate natin. So, yan, magpo-propagate din tayo nitong Dark Lord. Kung Dark Lord nga yung pangalan kasi yan yung sabi sa atin ng seller natin, Dark Lord yan. And ang gagawin ko is, ayan, ito ipopropagate ko. Ito medyo papalaking ko pa para mas tumaas. Kasi yung aking green emerald na isa, yun, patataasin ko naman yun. Patataasin ko din. So, ayan, etong ating Dark Lord na to, yan, nilagyan natin ng coco pole kasi nakita nyo naman yung video natin nun sa ating philodendron na neon breaker ba? Or neon philodendron na Orlando. Parang ganon. Pinakapit natin siya kasi nga mas nakikita natin mas lumalaki yung mga dahon niya kapag talagang meron siyang kinakapitan na coco pole yung kanyang mga aerial roots. So ayan lang naman yung mabilis lang na care tips para dyan sa mga philodendron. So watch nyo na lang yung mga video pa natin, yung previous video natin para naman sa iba pang mga karagdagan. Kasi doon sa iba kong video mas detailed yung ating paliwanag. So this is a quick care tips lang po mga ka-MDP. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na naman ang isang video na talagang kinumpara lang natin yung ating mga nalilito-lito tayong mga philodendron. And I hope yan, kung may suggestion kayo o merong clarifications or something, i-comment nyo lang po dito sa ating video kasi nababasa to ng marami na tayong community dito sa YouTube and papalaki na yan. It's a growing community na nag-share ng kanilang mga experience and tumutulong sa atin para mabigyan kayo ng impormasyon. And tingnan nyo, basahin nyo rin yung mga comments nila sa baba kasi talagang nakakatulong sila kahit sa akin, kahit dun sa ating mga viewers, at least may napupulot sila na talagang mga informasyon base rin sa experience ng ating mga vlogger din na nanonood sa atin. And yan yung mga hobbies din na nanonood sa atin. So magandang practice yan kasi at least nakakapagtulungan tayo na makapagbigay ng tamang impormasyon
and makapagbigay tayo ng magandang kaalaman sa paghahalaman. So salamat po sa lahat ng mga tumutulong sa atin dyan, ng mga viewers natin na talagang nagbibigay ng kanilang mga ideas tungkol sa paghahalaman. And ayan po mga ka-MDP, I hope medyo nakatulong sa inyo at natuto kayo doon sa ating video. And magsha-shoutout na tayo. So dito ko nilagay yung shoutout ko. Medyo mahaba-haba na naman ito. Pero syempre, hindi tayo magsasawang mag-shoutout as long as laging nandiyan yung ating mga MVP warriors na tinatawag o yung laging nandiyan na nakatambay sa ating mga comment box. So ayan po, Aurora Reyes, shoutout sa iyo. Music Channel 8, Vincent Sabado. Si Jocelyn Sahagun, sabi niya pwede din daw na gamitin yung mga uling sa ating mga halaman kapag halimbawa nagpo-propagate yun, nagpuputol. So titingnan natin yan kung paano natin i-research natin kung talagang okay ang uling na yan na gamitin dun sa ating propagation kasi yung mga cuttings imbis na cinnamon at saka yung aloe vera pwede rin daw atang uling. I don't know kung yun nga yung kanyang perception or kanyang pinapa-imply sa atin, pero i-research natin yung uling. So, yan, si Renza Rick, hello! Kay Esther Hechanova, Edwards Angels, kay Rafi Aquino, Suking Suke, kay Tita Juliet Galman, yan, and kay Tita Patria Zelda, yan, yung mga friends natin na yan. Tapos kay Leia Watanabe, tinatanong niya kung walang nodes. Dito po sa mga philodendron, kailangan po may nodes bago nyo itanim. Kasi kung walang nodes yan, yung pinaka stem na pinagputulan nyo doon, yun yung mabubulok na una. So, dapat may nodes siya para kasi doon ang gagaling yung mga roots. Pero sa mga succulents naman, wala naman. Stem lang talaga. So, dito lang sa philodendron tsaka sa photos, yan, may mga selected na halaman lang na kailangan ng nodes para doon lumabas yung kanilang mga ugat. So, ayan po, kay Norminia Negria, kay Connie Saria, kay Miriam Sindayon, Rosario Torero, kay Gina Cabando, kay Elvira Gangan, kay Mercy Villapuerte, kay Jam Caris, Dolores Arsiaga, Loretta Baison, Glenda Roots of All Things, kay Nasino Rosalyn, kay Jenilyn Ferrer, Michelle Awa Gerso, kay Everly De La Cruz, kay Mika Barcelona. Sa inyo. Tapos meron nagpapa-shoutout, hindi ko pa kasi masyadong nabasa. May nagpapa-shoutout na yung dalawang senior citizens daw na nanonood. Na sino ba yun? Sige, hanapin ko na. Basta sa susunod na video ko, medyo napadaanan ko lang kasi tapos nabasa ko. Pero hindi ko na mahanap yung comment kung saan video nag-comment Pero hi po dun sa dalawang senior citizen na mag-asawa ata na nanonood sa atin. Kung sino man yan, comment na lang uli para makita ko yung pangalan kasi ang hirap hanapin doon sa mga videos ko. Pero try ko pa rin hanapin para ma-shoutout natin sa susunod nating video doon sa dalawang senior citizens na nanonood. Hi po sa inyo. Ayan po. Alam mo, love na love natin yung mga senior citizens kasi at least sa time ng kanilang age, yun yung pinaglilibangan talaga ng ating mga senior, yung paghahalaman. And yan yung talagang libangan nila at nakakatanggal ng kanilang mga pagod, syempre ng stress. So, ayan nga. Hi po sa mga senior citizens na nanonood sa atin. And, yun po. So, mga ka-MDP, kung hindi pa po kayo nag-subscribe sa ating YouTube channel at gusto nyo po ng plants and gardening, consider nyo pong mag-subscribe. Tapos, don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated dun sa aming latest uploads. At dun po sa hindi pa nagla-like at nagpa-follow sa ating Facebook page, alam niyo naman po, pag bago yung halaman natin, pag new arrival, lagi ako diyang nag-live. So, panuorin nyo ako para ma-update kayo dyan. Tapos, syempre, pag may sales tayo na halaman, dyan namin pinupost. Kaya, huwag nyo kalimutang mag-like and follow dyan. Kasi marami ring sorpresa dyan. Tapos, yung aking TikTok, syempre, ngayon, it's Friday. Kaya, TikTok day na naman dito sa Mini Dino Park and Eco Garden. Abangan nyo yan sa TikTok account ko. Tapos, syempre, yung Instagram natin, i-follow nyo yan. Search nyo lang po, Hermie Sunaho at Hermie Sunaho or kaya Mini Dino Park and Eco Garden. Lalabas na po yan. So, ayan mga ka-MDP, with that, magpapaalam na ako. Tapos na naman tong isang video natin. And sa susunod na video ulit, lagi kayong dapat nandiyan present. Thank you so much mga ka-MDP. And this is Hermie Sunaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Mama chup chup, ma'am. Bye-bye!